House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng anyay pagbabanta sa kanyang buhay. Matapos banggain ang resupply vessel ng AFP at PCG papuntang Ayungin Shoal, ano nga ba ang dapat gawin ng Pilipinas kontra panghaharas ng China sa pinag-aagawang teritoryo? Pakinggan natin ang boses mo. Pasilidad na pwedeng silungan ng mga Pilipino sa Israel, pinoproblema ng embahada. Mahigit 1,000 monoblock chair na marupok at hindi naligtas, pinagsisira. Kalidad ng binibiling upuan, paano nga ba masisiguro? Nadiskubre ng vlogger na tila hindi raw nauubos na tumutulong tubig. Saan nga ba galing? Kuya Kim, ano na? At John Lloyd Cruz may inamin tungkol sa kanyang love life. Girlfriend ko. Oo. Live mula sa GMA Network Center. Pinagigibaan naman ang mga iligal na estruktura sa Manila North Cemetery bilang paghahanda sa undas. At ang paglilinis sa mga punto doon hanggang bukas na lang papayagan. Hanggang bukas na lang pwedeng maglinis ng mga punto dito sa Manila North Cemetery. Kaya abala na ang magpinsang Lester at John sa pagpipintura ng puntod ng kanilang mga ama. Mapakita po namin yung pagmamahal po namin sa kanila at maging presentable rin po sa araw po ng undas po. Sa pagdalaw po namin. Parang isang reunion na rin po kasi ito. Magkikita-kita kami mga pamilya po dito. Kahit wala na sila, taon-taon, yan, maalala namin sila araw-araw po. Pati ang OFW na si Fernando na itinatapat daw talaga ang bakasyon tuwing undas para mabisita ang yumaong mga magulang. Yun yung parang regalo ko sa kanila kasi hindi naman ako, nung nawala sila, wala ako eh. Naka-onboard ako. Kaya hindi ko binibigay sa iba. Ako pa rin ang nagpipintura. May ilang mga nag-uukit ng lapida, nagwawalis at nagkukuskos ng nicho. Kaya po mas maluwag na ang health protocols, pwede nang bumisita sa sementeryo ng walang mask at walang dalang vaccination card. Pwede na ring dalhin ang mga bata. Pero may mga bawal pa rin gaya ng alagang hayop, matatalas na bagay at iba pa. Bawal din ang food stalls sa loob, pati flower at candle vendors sa labas na lang papapwestuhin. Sa October 30 hanggang November 2 bukas ang sementeryo mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Hindi din ang libing at magbabalik muli sa November 3. May mga libreng sakay sa e-trike para maghatid sa PWD at senior citizens sa loob ng sementeryo. Mula alas 10 ng gabi ng October 31 ay isasara muna ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula Rizal Avenue hanggang Dimasalang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Miracle talaga na buhay pa akong gayon. Yung mga hindi naniniwala na sa miracle dito ko. Patunay, milagro talaga. Ang mga iba pang nakaligtas na Pilipino mula sa Southern Israel, inilipat na sa mga hotel at pasilidad sa gitna at hilagang bahagi ng bansa. Pero dahil nagkakaubusan na raw, naghahanap na ng iba pang mga pasilidad sa Jerusalem at iba pang bahagi ng Israel ang Philippine Embassy. Kahit mas tahimik ang sitwasyon sa ngayon, ayaw daw nilang magpakasiguro. Talagang naghahanap kami ng malilikasan nila sa North. Sa ngayon, we have a few already who are housed in hotels. Dahil nga nagkukulang na, I think ito reserbado na yata itong Munich hanggang November. Oo, para sa mga sundalo yata. So talagang lumiliit yung opportunities. Kaya lahat ng paraan ay sinusubukan namin. Kabilang sa mga miyembro ng Armed Forces ng Israel ngayon, ang ilang may dugong Pinoy na lumalaban sa frontlines. Sa kanilang hiling, di namin ipapakita ang kanilang pagkakakilanlan, pero ang kanyang mga Pilipinong magulang, di raw maiwasang mag-alala. Si miss ko hindi siya makatulog. Dahil nga worried siya because he is in the front line. And if you will see this rocket attack, this fighting gunfire, and then that will be the start of worrying. Mel, papunta po ngayon ang Philippine Embassy officials at labor officials ng ating embahada sa Tel Aviv sa Afula,
Israel upang kamustahin ang ilang Pilipino na ilang kababayan natin doon. Kamustahin ang lagay din ng ilang mga na-dislocate dahil sa kaguluhan na naroon po ngayon at magpapatuloy po ang ating pagbabalita mula rito sa Israel at para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Kaugnay yan sa umunoy pagbabanta ng dating Pangulo sa kongresista. Ang tugon ng kampo ni Duterte sa pagtutok ni Ian Cruz. May halong pagbabanta raw ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isang programa nang banggitin ang pangalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro habang dinedepensahan ang confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Dahil napanood yan online, nagsampa si Castro ng reklamong grave threats in relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Partikular na binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Yung sinabi niyang atong si Franz ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression, na figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. So, yun yung doon ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumatayong abogado ni Castro, pwede nang kasuhan ng dating Pangulo, hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, di ba? After 12:0001 o'clock in the afternoon of June 30, 2022. From that day on, pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ng reklamo, karaniwang pangalan daw ang Franz at wala namang binanggit na Castro. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Pahinga muna ang King of Talk na si Boy Abunda dahil it's our turn sa GMA Integrated News para siya naman ang may interview. Dito ibinahagi ni Tito Boy ang isa sa kanyang matagal ng pinaplano. Gusto niya magpa-census para mabilang ang mga miyembro ng LGBT community sa Pilipinas. Makichika kay Nelson Canlas. Mag-iisang taon matapos ang kanyang pagbabalik bilang kapuso, one-on-one na nakakwentuhan ng GMA Integrated News ang nag-iisang King of Talk. Kuya Boy, hindi ko in-imagine na masasabi ko to. Kuya Boy, pairam muna ng 20 minutes of your time. Most willingly. 1 year na ang Fast Talk sa January. I'm sure merong mga nagmarkang interviews sa'yo. Sino-sino to? Napakahirap sagutin nun. Kasi bawat interview ay napaka-unique. Ang nadidiskubre namin sa Fast Talk is what seems is not always what is. I don't judge my interviewees. We don't condescend. Naniniwala kami that everybody has a story. Kung setbacks daw ang pag-uusapan, hindi raw naging madali ang pinagdaanan ni Kuya Boy. Kuya Boy, do you consider yourself successful? Oo naman. Kasi depende sa measure ng success. I've long been successful. I come from nowhere. I come from nowhere. I come from nothing, Nelson. I roam the streets of Manila. Natulog ako sa benches ng Luneta. Dahil wala akong matirhan. Oo naman. Nagutom ako. Minsan wala akong makain. Yun ang pinanggalingan ko. So, kalabisan naman siguro pag sinabi kong hindi ako naging matagumpay. Bilang isang LGBTQIA+ icon, may mahalagang bagay daw siyang gustong gawin para sa gay community. Hindi ko pa naman ito publicly pinag-uusapan. I want to launch the Philippine LGBT Census. Ano ito? Gusto kong bilangin kung iilan ang LGBT people in this country. Naniniwala ako that data is power. Kung malalaman natin kung ilan ang LGBT people in this country, simple lang yun. I will go to the Senate and say, mga senador, 7 milyon ho kami. Gusto niyo ho bang pakinggan kami? Nang balikan naman ang pinagdaanan niya sa kanyang kalusugan. Mas malaki ang epekto sa akin ng COVID.
as a person. Dito na-realize ko na magpapakabait ako. I want to become a better person because I'm not sure what's going to happen tomorrow. Nana is a different story. Kasi noong nagkasakit ako, siya ang iniisip ko, hindi ako. I was making sure every day that she was okay. Now that she's gone, iba na yung dynamics ng buhay namin. And the pain's still there. Umiiyak pa rin ako. And I don't want the pain to go. I keep on saying this. I want the pain to stay because that connects me to my mother. At sa pagdiriwang ng kanyang 68th birthday sa linggo, mensahe ni Kuya Boy sa mga kabataan. If there's anything that you would like to teach the new generation, yung mga millennials at saka mga Gen Z, how can we make our nanay proud? Be the best of who you are and be the best in all that you do. And be true to who you are. And say, I love you. Articulate, speak it. Nanay, I love you. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. 6 na oras na curfew at liquor ban ang ipinapatupad sa Cavite simula ngayong alas 10 ng gabi. Yan ang tinutukan live ni Dano Tingkungko. Dano? Mel, patuloy ngang umiiral ang curfew at liquor ban dito sa buong Cavite na merong multa sa first offense pa lang. Pagkagat kasi ng alas 10 ng gabi sa buong Cavite, umiiral na ang curfew na tumatagal hanggang alas 4 na madaling araw kasabay ng liquor ban. Bata man o matanda, bawal lumabas ng bahay at mag-umpukan sa mga pampublikong lugar sa mga oras na yan mula pa nitong October 19 hanggang October 30. Pero ayon sa ordinansa ng Sangguniang Panlalawigan, exempted sa curfew ang mga election officials at personnel, pati mga nagpapatupad ng batas tulad ng mga pulis. Exempted din kung papuntang trabaho o may emergency o kung may permiso ng magulang o guardian para sa mga itinuturing na essential activities. Tahimik naman daw sa pangkalahatan ng election period sa Cavite, pero generally, barangay elections are, especially in barangay, so magkakapit-bahay, magkakapamilya. So, hindi maiwasan magka-personalan. It's given. So, we just want to be preventive about any... Pabor naman sa curfew ang mga nakausap ko sa probinsya. Okay lang naman po kasi para sa para safe yung mga kabataan. Dahil syempre election hindi natin alam kung anong mangyayari, kung mayroong mga maglalaban-lawan ng mga kandidato. Gawa ng magulo masyado pagka hindi nag-curfew yung ibinatas yung mga ganong kahigpitan. Pagka hindi ka sumunod doon sa mga kuhan, maiwasan ng gulo. Gayunman, apektado ang ilang negosyo na inaabot hanggang gabi. Medyo tumumal kasi walang ganong lumalabas na tao. Yung mga nasa labas? Mga nasa labas? Di ba sabi niyo kanina meron pa rin mga nasa labas? Oo, yung mga galing sa trabaho na nga umuwi, madaan, bumibili. Yun. Kumakain. Yung mga nagliliwali? Wala po. Walang mga tambay, kumbaga. Wala pa talagang reports, none that we know of. And then generally, the response of the public is they're very responsive with the curfew, and it's in a positive way because they do understand that it is coming from it is crafted talaga with a good intentions to really keep this election safe and successful for everybody. 2,000 pisong multa agad ang parusa sa unang paglabag sa curfew. 5,000 piso naman o 6 na buwang kulong para sa ikatlong paglabag. Well, sa mga oras na ito ay nananatiling masigla ang ilang mga kalsada, partikular dito sa ating pwesto sa Bacoor City, bagamat inaasahan na magbabago ang sitwasyon na yan sa muling pagbabalik ng pagpapatupad ng curfew mamayang alas 10 ng gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, nag-uulat live mula sa Bacoor, Cavite. Muli pong nagpalaya ng 2 bihag ang grupong Hamas. Sa Gaza, kung saan sila nagkukuta, nakaabang pa rin ang mga sibilyang makalabas sa border nito at ng Egypt.
Mula po Giza, Egypt, live pa rin nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Vicky, pasado alas 2 ng hapon ngayon dito sa Cairo, kung sa ngayon humanitarian aid pa rin lang ang pinalulusot mula dito sa Egypt papasok sa Rafah border crossing. Pero kulang na kulang pa rin daw ang pumapasok na truck sa Gaza kahit araw-araw na may pinalulusot simula noong Sabado hanggang ngayong araw. Ang pagpasok ng tulong ginagawa kahit tuloy ang gulo sa Gaza. Nakabiting ang mga pagsabog sa Gaza dahil sa pag-atake ng Israel sa mga nagkukutarong grupong Hamas. At kakambal niyan, ang mga pagtangis ng mga naulila dahil sa tumataas na bilang ng mga nasasawi. Sa gitna ng karahasan, pag-asa na kaya ang dala ng pagpapalaya ng 2 bihag ng grupong Hamas na ayon sa Reuters sources ay mga Israeli. Sabi ng Hamas, pinalaya sila for humanitarian reasons at dahil sa masamang lagay ng kalusugan ng dalawa. Ipinasa ng Hamas ang mga hostage sa International Committee of the Red Cross o ICRC na siya namang nagdala sa mga ito sa Israeli Defense Force. Dinala na sa isang ospital sa Tel Aviv ang dalawa na parehong senior citizen. Bago nito, nagpalaya na rin ang Hamas ng 2 bihag nilang US nationals nitong Biyernes. Kabilang ang 4 sa mahigit 200 individual na binihag ng grupo noong October 7. Kaya naman wala pa rin intensyon ng Israel na ihinto ang pag-atake sa Gaza kung nasaan ang mga Hamas. Sa gitna ng pagkaipit ng marami, mahalagang dagdag pang 20 truck ng humanitarian aid na pinapasok sa Rafah crossing kahapon. Pero bawal sila magpasok ng langis na paubos na sa Gaza. The UN Relief and Works Agency, UNRWA, tells us that they will exhaust their fuel reserves within the coming days. Tuloy rin ang dating ng tulong ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng El Arish Airport ng Egypt na inaasahang dadalhin sa border. Pero hindi pa rin masabi ng Philippine Embassy dito sa Cairo, Egypt kung kailan papapasukin ng Egyptian government ang mga dayuhan mula Gaza, kabilang ang halos 100 Pilipino na nag-aabang sa kabila ng Egypt-Gaza border. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan na siyang may sakop ng mga Pilipino sa Gaza Strip, maski sila, naghihintay rin ng go signal kung tuloy ang repatriation. Pero sa mga oras na ito, sa kabila ng patindi pa rin ng patinding pambobomba sa Gaza, ligtas at all accounted for ang 136 na Pilipino sa Gaza. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo sa Egypt para sa GMA Integrated News. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima, nag-uulat live mula sa Giza, Egypt. Kasabay ho ng paghahanda sa eleksyon at sa nalalapit na ring undas, dapat maging handa rin ho tayo sa magiging lagay ng panahon. Lalo na't kahit walang bagyo, nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay wala pang namamataang bagong sama ng panahon o posibleng mabuo ho sa loob ng Philippine Area of Responsibility o makaapekto sa bansa. Pero patuloy ho natin yang imo-monitor. Maging handa pa rin po tayo dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. Bukod kasi sa localized thunderstorms, nakaapekto rin ang northeast monsoon o hanging amihan sa northern Luzon. Bahagya namang humina ang epekto ng shear line pero nahahagi pa rin ito ang eastern section ng Central Luzon. Base sa datos ng Metra Weather, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Luzon bukas. Kabilang dyan ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Palawan. May mga kalat-kalat na ulan rin sa Visayas bukas, lalo na ho sa hapon. May malalakas na ulan dito sa Antique, Negros Provinces, pati sa Leyte Provinces. Kaya maging handa ho sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, maging handa pa rin ho sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil malaking bahagi pa rin ang uulanin. May heavy to intense rain sa halos buong Mindanao. Kasama ho dyan ang Socsargen, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, pati ang Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan bukas. Kaya sa may mga nakaset na hong lakad for the midweek, huwag kalimutang mag-monitor sa thunderstorm advisories ng Pag-asa, lalo na ho pagsapit ng hapon o gabi. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Ngayong palapit na po ang Kapaskuhan, bibida na naman ang maraming monoblock sa kabi-kabilang handaan at palaro. Pero mahigit 1,000 sa mga yan ang hindi na mapapasama sa anumang party. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Para maabot ang nililinis, tumuntong sa monoblock na upuan ng trabahador na ito. Pero pagbaba niya, bumigay ang upuan, nalaglag siya at nabagok pa ang kanyang ulo.
Ang Fair Trade Enforcement Bureau ng Department of Trade and Industry nagkukumpiska ng mga monoblock chairs na hindi pasado sa safety standards. Kanina, sinira ang mahigit 1,000 nakumpiskang upuan. Kinukumpiska natin yung mga defective chairs and stools. Mga putol na yung paa. At may mga lamat na yung plastic na kailangang hindi na maalis sa gamit kasi delikado sa mga upo. Sa isang tadyak o hampas lang kasi, bali na agad ang mga substandard na upuan. Para makasiguro na pasado sa safety standards ang mga monoblock chair at stool na bibilhin, hanapin ang ICC sticker o Product Standards Mark na nakalagay sa produkto. Bukod dito, dapat din daw may tamang label ang mga produkto gaya ng pangalan ng manufacturer. Kapag hindi po certified, presumably hindi po sila safe sa buhay, sa kalusugan, sa kaligtasan ng mga consumer natin. And then yung iba, kagaya po ni sinabi ko, walang mga labels, hindi po naka-indicate kung saan sila ginawa. Mula sa mga sira-sira at pira-pirasong plastic kagaya nito, makakabuo raw ng mga makabuluhang produkto, kagaya ng mga basurahan, plastic pots at mga coaster na magagamit ng mga komunidad at mga paaralan. Sa Maynila halimbawa, matatagpuan ng city-operated materials recovery facility na may kakayanang i-recycle o i-upcycle ang mga plastic para gawing paso o keychain halimbawa. Pwede rin daw itong gawing construction material. We'll crush them and we'll recycle them into eco balls, into panels which are square. And with that, we can manufacture furniture or benches or tables, cabinets. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi rin nakalampas si John Lloyd Cruz sa maiinit na tanungan sa Fast Talk with Boy Abunda. Kabilang sa shinare ni Lloydie ang estado ng kanyang puso. Makichika tayo kay Katatibayan. John Lloyd Cruz. Sa ikalawang araw ng kanyang week-long celebration, sumalang sa hot seat ng Fast Talk with Boy Abunda ang veteranong aktor na si John Lloyd Cruz. Nang tanongin ni Tito Boy sa Fast Talk ang estado ng puso ni Lloydie. Oo o hindi. In love ka ba ngayon? Oo. Sino si Isabel sa buhay mo? Si Isabel ay girlfriend ko. Or boyfriend niya ako. Ano ba yung basta? Matagal na kami magkakilala. She's an artist. Yes. Gallery nila yung una kong pinasok na gallery. We were talking before but hindi nag-evolve into something ideal for us at that time. Mula nun, present na rin siya sa buhay ko. Si Isabel ay isang artist at apo ng award-winning cartoonist na si Mauro Malang Santos. Happy raw si JLC sa tahimik na relasyon nila ni Isabel. Nakatulong ba si Isabel sa iyong paniniwala sa marriage? Yeah. Malaki yung she's very elemental sa mga ganyang bagay, sa mga kung paano na namomold yung kung ano man yung lumalabas sa bibig ko, kung ano man yung nabubuo sa isip ko. Siyempre yung consideration lagi for the two of us, especially para sa kanya, laging nandun. Napag-usapan din ng kanya anak kay Ellen Adarna na si Elias. Si Elias, parang niligtas na yung buhay ko. Oo. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung paano magtutuloy kung hindi dahil hindi dumating yan. Elias. Oo. Ang dami niyang binigay na bagong kahulugan, bagong duties, mga bagong... All of a sudden, iba na yung tingin mo sa lahat. Hindi raw madali at challenging ang co-parenting. Pero nagpapasalamat daw siya kina Ellen at Derek Ramsey na parati inaalala ang kapakanan ni Elias. Nang mapag-usapan naman ang recent meetup nila ng dating ka-love team na si Bea Alonzo, sinabi ni Lloydie na very happy siya ngayong ikakasal na si Bea kay Dominic Roque. Panalangin daw niya. Gusto ko mag-enjoy siya. Gusto ko maging masayang-masaya siya sa bagong yugto na pinapasok niya. Kasi mula noon, kilala ko na siya. Hanggang ngayon. So, gusto ko lang maging masaya yung isang tao napakabuti. At hindi lang sa akin, napakabuting tao niyan sa maraming tao sa industriya. At higit sa lahat, napakabuti niyan sa pamilya.
Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Hindi na bago ang mga lalaking naiiyak sa kanilang kasal. Pero iba raw ang paghagulgol ng isang groom sa Texas sa Amerika. Sinubukan siyang patahanin ng bride pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak ng lalaki. Bakit? I now pronounce you man and wife, and you may kiss your bride. Kahit nang yakapin, ay hindi pa rin napatahan ng lalaki. Kinailangang hintayin ng lahat ang pagkalma niya bago sila nakapaglakad ng bride palabas. 12 years in the making lang naman ang love story ni na Destiny at Aaron Miles Morgan na nagsimula sa pagkakaibigan sa middle school at maikling relasyon noong high school. Pero nagkahiwalay din sila noong college at nagkaroon pa ng ibang partner. Gayunman, nagaya po ng pangalan ng bride, tila destiny nilang magkabalikan. Nakaka-relate ka ba dyan, Emil? Sana all! At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 62 days na lang, Pasko na! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon.